ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Bisi pa man, mayang gabi tanan. Nay pangutan nga ipasipot ba ako lang di pa adto dire sa tubangan. Wag po may kabahin ni siya sa kaluwasan sa tao ba. Ang pangutanan niya, kulang pa ba diay ang kamatayon ni Kristo sa krus kay nganong bunyagan pa man ka kay para maluwas pud ka. Wala siya ang pangutana, Brad Paul. Ang kaluwasan nga gihimo sa Ginoo dito sa cross, igo na gyud kabayran ang atong mga sala. Kay sa Hebrew 9:22, without the shedding of blood there is no salvation. Og nahimo na ni Kristo iyang gihatag ang iyang dugo, buhat 20:28, ang unang nakatagamtam sa kaluwasan ang simbahan niyang gitukod, iyang gihalaran siyang dugo. Unang Juan 2:2, gihalad usab among sakripisyo, di lamang alang kanato, kundi alang usab sa tibuok nga kalibutan. Pero kining gibuhat ni Kristo sa cross, kinahanglan nga ato ning tuuhan o ato ning dawaton. Kay nganong kinahanglan pa man nga ato ning dawaton? Kay mauni ang gasa sa Ginoo. Efeso 2:8. Tuhan nato nga si Kristo namatay. Tungod og alang kanato. Mao nang kadtong tao nga tuas sa cross kauban ni Kristo nakatagamtam sa kaluwasan kay mi-recognize siya sa atong Ginoong Hesukristo. Pero anong bunyagan pa man? Ang tubag, unang Juan 2:21. Mo kini ang atong mabasa sa balaang kasulatan. Mato dinhi sa Biblia sa unang Pedro 2:21, naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong mga lawas, kundi pinaagi sa pagpangalyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Mao nang ang atong bunyag ato nang ginahimo aron atong himuon ang ritual sa pag-recognize diha sa pagluwas ni Kristo kanato. Mao nang sa Marcos 16 ang motuo og magpabunyag maluwas. O sa buhat 22:16 mayingon si Ananias kang San Pablo, tumindog ka og magpabautismo og hugasang imong sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. So sa ato pa, aron nga mahimong konkreto ang imong pagdawat kang Kristo isip manluluwas, naay sakramento. Ug ang bunyag ang sakramento nga pinakauna aron madawat nimo ang nagabuhagay nga sakramento nga mitubod diha sa kasing-kasing ni Kristo. Mubitaw pag dughang ni lumjayno sa kilid sa Ginoo, unsa man hitabo? Mibuhagay ang dugo ug ang tubig. Meaning mitubod didto ang masakramento na ang tubig. Nga kanang tubig, Efeso 5:26, ang tubig mao ang naghugas aron mahimo kitang balaan. Mo nang part gyud ang bunyag aron nga maangko nato kadtong kaluwasan nga gihimo ni Kristo sa cross. Kay ang maong gihimo ni Kristo sa cross maong paghinlo, ug ang tubig nagsimbolo na sa paghugas sa atong mga sala. It does not follow nga nakulangan tong pagtubos ni Kristo. Kung gituohan nato to, naatay dapat buhaton. Nga naman Santiago 2:23, patay ang maong pagtuo kung wa tay buhat. Ug ang sakramento part na sa angay natong buhaton. Nga gituohan nato tong nagaluwas nga dugo ni Kristo sa cross pinaagi sa simbolo sa tubig nga maghugas sa atong mga sala. Mo nang kinahanglan gyud ang bunyag. Bisan pa si Kristo namatay.
Kay ang bunyag mao nang timaan, konkretong timaan nga gidawat nimo ang kamatayon sa Ginoo. E kung disobey ka sa Ginoo, daw sama ra nga wa nimo dawata tong iyang gihimo sa cross. Nahimong makahuluganon ka na pinaagi sa rito sa sakramento sa bunyag. So kung dili ka masatisfy itong atubag, pwede mo follow up sa pangutana. Okay, salamat. Napala yung pangutana. Yes, bro. Dire. Katong dili makasulti sa microphone, pwedeng isulat sa papel, no? Okay. Maayong gabi sa tanan. Dili ko mamangutana bro kay nakasusubaybay na jud ko sa mga debates, sa mga paliwanag. Ang gusto lang gid nako magpa-picture kay bro Paul Santablo Lima. Mo gid ang gusto gid gikan tong kanari nya magdali mi uli kay mura delikado din dalan diri. Oh, dili kanari pulmulo bis unahan pa sa pulmulo kay delikado ang dalan gabi na. Salamat. Asa yung cellphone? Oh, sige na. Ay, lihog. Okay. Dali. Okay, very good. Sige, salamat. Anay mangutana dire. Sige, brother. Ay, mayong gabi. Malaman na ako sa akong kuwan. Anang mangutana, akong pangutana, kay kiniliging pirming gati atake gid sa atoa, nya maglisod kog tubag usahay pod. Actually ako din si Alan bako na liko pud ko dere. Nagpasalamat ko nga ani kay para madugangan ang among kay balo. Ako mangutana, kabahin ining nay kanunay na kong sa kauban sa trabaho nga mangutana nga wala daw ta sugua paghimo og larawan unya naghimo pag daw ta mao ba gid nang naunga kanang atong mga Mary atong Jesus Christ mao ba gid na kay sa originality mao ba gid daw nang mga naunga kay moingon man daw ta nga wala na to ginasimba ang larawan kung dili ang gilarawanan mao man na atong perming irason ang pangutana mao ba gid nang naunga kinsa ba'y nakakita nila mula salamat. So salamat Brother Alan no, sa imong pangutana. So ang iyang pangutana pinakauna niya, naabay sugo ang Dios nga maghimog larawan. So mao sa nako unang tubagon ay kaduha, kung kining atong larawan mao ba gyud ang dagway sa Ginoo. So mao naduha to niya ka pangutana. So mato ta sa unang pangutana, nagsugo ba gyud ang Ginoo nga maghimog larawan? Nagsugo siya. Bisan sa Old Testament niingon ang Exodus 25:18-22 siya nga Moises paghimog larawan sa anghel. Ibutang kini sa ibabaw sa arka sa kasabutan og diha sa taliwala sa arka sa kasabutan makigtagbo ako kanimo alang sa kabalauran sa Israel. So meaning ang Dios na ay sugo nga maghimog larawan. O ang pangutana kinsa may naghimo nadtong gisugo sa Ginoo nga maghimog larawan sa keruben? Tubag Exodus 31:1 hangtod sa 7. Ningon ang Ginoo, gipili ko si Bezalel nga anak ni Uri nga anak ni Or sa banay ni Huda. Gipuno ko siya sa gahom o gitagaag hiyas sa kaalam o hiyas sa pagpamuhat o bisan unsa siya ang magdibuho sa mga butang nga gisugo ko kanimo. Sa ato pa pagsugo sa Ginoo nga Moises paghimog larawan sa anghel, dili gyud si Moises mao ang nangunay sa pagkulit na ay tao nga gihatagan sa Ginoo og kaalam og talento na siya ang mokulit sa gisugo sa Ginoo ngadto kang Moises. Sa ato pa nganong makakulit sila kay itagaan man sila sa Ginoo og gahom og talento. Gibalaan ka sa Ginoo. Sa dihang si Salomon naghimog templo, 2 Crónicas Kapitulo 3 versikulo 10, nagbutang siya og larawan sa anghel dito sa templo, gibutang sa most holy place. Ang pangutana, kinsa man ang naghimo ni adto? Tubag 2 Crónicas Kapitulo 2 versikulo 11-13. Unya si Hiram nga hari sa Tiro, mitubag kang Solomon pinagi sa sulat. Unsa may giingon ni Hiram nga hari sa Tiro?
akong gipadala nganha kanimo si Huram nga usa ka maalamon og hanas nga trabahante, hanas usab siya sa pagpangulit sa lain-laing mga dibuho, ipabuhat kaniya uban sa imong mga tao nga pinili sa wagalong nga si David nga imong amahan. Sa ato ba kanang larawan nga naa sa tabernakol, kanang larawan sa templo, ang nagdibuho ana gihatagan sa Ginoo og talento, kahanas. Mo nang kanang nang gibuhat sa atong larawan sa Katoliko, mga tao na ngang ilang talento gikan sa Ginoo. Kung gikan sa Ginoo, makakulit sila kay gilamdagan man sila sa gahom sa Ginoo. Mo nang pautan na, Brad Paul, mo ba gindang naong ni Kristo? Ang tubag mo ni. Basahon sa nako ang unang Juan 1:1. Ngano makaingon ta kanang atong Kristo mao gyud nang naong sa Ginoo. Nagsulat kami kaninyo mahitungod sa pulong nga naghatag og kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan, nadungog namo kini, nakita og among nahikap kini. Kinsa nang girefer nga pulong? Si Kristo man na. Unsay giingon sa mga apostoles? Nakita namo ang pulong, nadungog namo og nakahikap kami kaniya. Sa ato pa, naay mga eyewitnesses ni Kristo. Naay mga tao nga nakita gyud ang bayho ni Kristo. Og sa dihang si Kristo namatay dito sa sepulcher kadtong Holy Shroud, katong panapton bitaw nga gitap-tap sa lawas ni Kristo, nahulma to kay kana maglubong ang mga Hudiyo, wa man gilungon, ilan nang butangan og bandage kanang tibuok lawas. So kadtong panapton nga gibalot kang Kristo, si Kristo grabe man to ikuan sa purong-purungan, nakadugo man to si Kristo, sumihulma kadtong maong panapton nga gibindahi sa dagway ni Kristo. O ang mga siyentista nag-ingon nga kanang image sa Holy Shroud mao na ang dagway ni Kristo. So scientifically, historically, makaingon ta nga ang simbahan kay buhi man nga simbahan nga naglawig sa kasaysayan, nakakita siya sa dagway ni Kristo. Mao nang sa katakom, man ang katakom, lubnganan na sa mga early Christians. Lubnganan at the same time ang ilang place of worship. Kaya ang mga Kristiyanos gi-accuse nga mga kanibals, o ang kanibals kung masakpan ka, patyon man ka. Ano ang Katoliko gi-accuse sa kanibal? Kay mukaon daw to og lawas si Kristo. Lawas si Kristo bantag amen. So ngaon ni tao gi-accuse sa kanibal. Pamatyon sila. Munang magmisa sila dito ilawom sa langob. Kay kung masakpan sila, ang ilang place of worship nag-serve nga ilang sementeryo. O nadiskubrihan sa mga archaeologists nga tuwa dito ang larawan ni Kristo, larawan sa mga apostol sa Ginoo, nga apoy larawan sa mahal nga Birhen nga Maria. Ano nahakulit man sila. Ako bro, nangutan ako sa akong mga iyaan ba? Ngayon ko nga, tiya, wa man gyud mo gibilin nga larawan ni Lolo. Kanang Lolo nako sa mother side ba, ang ngalan si Octavio San Pablo man. Panahon nga mag-reunion me, di mo man uso lagi sa unang kamera, no? Ang kamera sa na film, magkuang ito siya, masipyat ka ito, useless ko imong pag kudak man na sa una daw, kamera. No, negative man to sa una. Wa man gyud larawan ni Lolo. Ang pangutan na, unsa may dagway ni Lolo? Unsa tubag sa akong mga iyaan? Unsa? Kanang naong sa imong uyuan nga si Joaquin. Mauna ang naong sa imong lolo. Sa ato pa, bisan kadtong tao nga namatay na nga way larawan, pwedeng ma-picture out ang iyang dagway kung naagi mga eyewitnesses nga motugan nga ang naong sa imong lolo maunang naong ni Joaquin. Kung makita nimo si Joaquin, nakita nimo ang imong lolo Octavio. So nganong nakahimo man silang mga larawan? Kay again, ang simbahan, buhi nga simbahan ay mga eyewitness na ay nakita sa Ginoo. O kato nakita sa Ginoo, niingon na mauna ang dagway sa Ginoo.
So, ang larawan sa simbahang Katoliko, ang authentic na larawan sa Ginoo. Kay mauman niyang simbahan na nag-exist na itong first century. Kanang larawan sa Protestante, mo na dilituhan. Hindi ba natuhan? Ano may man sila larawan na sa Ginoo? Nakita sila sa Ginoo. Ang simbahan ang dapat katuuhan. So kanang atong larawan na sa Ginoo, larawan na sa mahal nga Birhen, kung naay mo ingon nga di man larawan sa Ginoo, kung mo imong di na mao, asa mo original be? Ngano mo ingon mamo nga di na mao? Sa ato naa mo original. Asa? Kay amo nang pulihan ni amo malarawan ni kadi man di mao. Kung naay mo akyos nga maprotestante o baingon di na larawan ni Kristo. Nganong nakaingon man ka nga di na maong larawan ni Kristo, naa kay picture sa larawan sa Ginoo? Ngunit na kung pangutanan niya, ayaw mo tinunto sa among larawan. Kay kung mubalibad mo nga di na mao, giunsa lagi nimo pag-ingon nga di na mao, sa ato pa naa di ay sa imo ang original. Di ba mo na isakto? Pahita picture, di man yung picture ni Paul. Ano makain mag di mao? Na kay picture ni Paul naong ni Paul. Karon, kung pananglitan di ni mao, ngano na kayo mo di mao? Na sa imo original. Kung na, ipakita na, kaya mo na yung pag-ilisa di mong larawan. Pero until now, wa yun nangahas na kung di na mong larawan ni Kristo, larawan sa mahal nga Birhen, asa man ang original nga larawan. Ang simbahan ra ang makatubag ni ana, ang simbahan nga naglawig sa kasaysayan. Mao niya ang simbahang Katoliko nga may edad na og almost 2,000 years. Siya lang yun ang makakulit og insakto, perpekto na imahen sa dagway sa Ginoo. Kita mga tao larawan man sa Ginoo ba? Uno ba sa Exodus sa Genesis, buhaton nako ang tao sumala sa akong larawan. So ikaw larawan ka sa Ginoo. Ako po larawan po ko. Kitang ta larawan ta sa Ginoo. So, nana mo reklamo mo manta kung makita tag larawan ni Kristo. Nga kanang atong larawan di man mananap tao man na. So larawan sa Ginoo. Again, historically, base sa archaeologists o sa science, ang simbahang Katoliko gyud ang napruibahan nga naghupot sa larawan ni Kristo. So ayaw mo duda ana, mao na ang larawan ni Kristo. Kay kung naalagay mo supak, asa lagi original ngano lagi mo di man mao. Ipakita lagi, kay pulihan na mo ni kung hindi mao. Wa may nagpakita, meaning ila ng heresy. Heresy lang yun na ila. So mo itong tubag. Okay, daghang salamat Brad Paul. Ato sang taga-agamayng panahon si Brad Paul nga mag snacks. Pero we can entertain questions, no? Wala problema. Pwede nato tubagon gihapon kay pareho mag-training si Brad Paul og sa atong mga kaubanan. So katong gusto mo ngutana, just proceed. Bro, may sige. Naka-yellow, murag nauna. Sige, bro. Sige, salamat dati sa barista. Okay, mga tanan lang ko nag-snacks pa man si Brad Paul. Sumutan ako i-cite si Brad Jones Salwart, no? Ani Brad, matud pa sa laing tinuhan, ang mga pare ko, no, giwala na kay pastor na ang maghimong magpulig magsangyaw. Ilang gamiton ang Efeso 4:11. Unsa may insaktong tubag ani Brad Stalwart? Salamat kuya. Ang mutubag in the meantime si Brad Stalwart, no? Katong wala na kaila siya ha. Otro po isang badlungon sa Sabadista. Tigataki po ni sa Katoliko sa una nga siya Sabadista pa. Pero with the grace of God karon na sa grupo sa Katoliko, sa grupo sa Siflam. Atong tagaag panahon si Kuya June, aka Stalwart sa iyang Facebook. Kung sa katong pangutana ni Kuya. Bro. Okay, may gabi. Sudah po ito punta na ha. Magkapangupa mo punta. Okay. Ang argumento sa mga protestante, labi na namo ni Brad Paul at di na pastor ilaha siya no man na. Amo agad sa Badista nga human magisi ang tabil sa tabernakulo, gitapos na ni Kristo ang pagkapari
O niya, pag-abot sa panahon, gigasahan ang iglesia o mga pare, ang mga pastor, apostoles, evangelis o magtutudlo. Efeso 4, versikulo 11. Pero ito basahon ang Efeso 4:11. Ingon siya din 4:11. Ingon siya, ang mga gasa niya, mao nga ang uban iyahang gihimong mga apostoles, ang uban mga propita, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ug ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Walay pare. Tama ang sabanista kay walay pare. Pero ug imong tanaw lang ang konteksto, future ni o present sa panahon sa mga apostoles, sa panahon ni Apostol Pablo. Ang giingon dinhi ang mga gasa niya. So, nahitabo sa panahon sa mga apostoles ni, nahitabo sa panahon ni Apostol Pablo. Oh. Dili ni siya gitawag og future tense, kundi past tense na ni siya. Kaya nahitabo naman eh. Ug moingon ta nga wa nay pari karon ang 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 1. Ningon sa Apostol Pedro nga nangumusta ako kaninyo nga mga pari, ingon nga ako pari usab sa Dios. Tito versikulo 1 kapitulo 5, ang mga tagsa-tagsa ka syudad gibutangan niya og mga pari nga maoy magdumala sa mga iglesia. Buhat kapitulo 20 versikulo 28, ang simbahan gibutangan niya mga obispo o kining mga simbahana mao ang iyang gipaawasan sa iyang mga dugo. So napay pare, ila maning gihimo inani nga i-discredit nila nga wala nay pare aron mosulod ang ilang pastor. Ilang dumi nga ang pare pastor siya. Mateo 11 versikulo 12. Mateo kapitulo 10 versikulo 11 ingon ni Kristo, I am a God pastor. Pag ingon ni Kristo, I am, napabaylain? Wala na. Wala si Kristo niingog, we are. Kaya kung niingog si Kristo, we are, mahimong naapa. O kining pastor, sumala sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa iyang footnotes. Ako ma-recommend sa inyo, pagpalit mo og Christian Community Bible. Katong pastoral, Biblia sa Kristohanong katilingban sa Tagalog, Biblia ng Sambayanang Katolikong Pilipino. Sumala sa explanation sa simbahan o sa Jerusalem Bible, kining pastor diri refer kang Kristo. Gani si Apostol Juan sa iyang sulat sa Revelation chapter 1 verse 10, iya pang gi-prophecy nga maabot ang panahon nga dunay gingharian sa mga pari o mag-alagad sila sa Dios. Walay lain nga gingharian karon sa tibuok kalibutan sa atong realidad nga puro pari nga nag-alagad sa Dios. Asa man ni dapit? Asa dapit ni? Wala mo kabalo? Kining giingon ni Apostol Juan atong basahon. Napatay na. Wala na tay Santo Papa ni ug mao ni kalakiha. Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Atong tanawon. Gipadayag 2 bersikulo 9 ngadto sa 10. Ingon sa dinhi. Asa naman to? 2:9. Dara. 1:6. Ingon siya. Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 6, gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug sa Amahan. So kining atong gingharian karon, Kingdom of God, dunay mga press gani si Apostol Pedro kapitulo 1 Pedro bersikulo 2 kapitulo 2 bersikulo 9 ningon si Apostol Pedro nga kamu mga piniling pari sa atong Ginoo. So sa atong realidad karon walay laing nga mission, walay laing nga nasod nga dunay puro pari nga nag-alagad sa Dios kundi ang Roma lang ang Vatican. Muni katumanan sa panagna ni Apostol Juan.
Kana lang, may gabi na itong tanan. Okay na to, follow up. Signa pa kay napatay. Napay ano, ibang pangutana. Yes, yes. Ay, ikaw doon. Dali lang, Koy. Sige, Koy. Excuse me, may gabi na itong tanan. Nalang ko'y pumunta na kay Jeep. Ato mang permi man ato madunggan ka ng Mateo 16:18 nga nagsulti nga pagatukuran ng iglesia. Atong atong sulti permi nga ang kanang iglesia mo ang Katoliko. Ang akong pangutana kung unsay mga pamatuod nga kanang gisulti diha sa moong bersikulo kita na nga mga Katoliko. Sa Mateo 16:18. Ang sa may gingon, atong basahon. Kay basig mahimo na ni Born Again ni Mateo 16:18. Mateo, gikuha na sa itong speaker kanina. Matthew 16:18 lang, imong pangutana. Okay. Ingon sa dinhi, busta sultihan ko ikaw, Pedro, o ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Ang 19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Dinhi una ta sa 18. Kay tulo man hangtod 20 man Ang 20 unya president, ang 20 ani ang ibabaw katong ang Mateo 28 sa bersikulo 19-20 kining hariana ubanan niya hangtod sa katapusan. So dito sa Mateo 16:18. Ang gingon ni Kristo, tukuron ko ang akong simbahan. Plural, singular. Singular. Kung moingon tag Church of God, may perting daghan ang Church of God. Pag moingon tag Church of Christ, may perting daghan na. Pag moingon tag Pentecostal, perting daghan na. Pag moingon tag SDA, perting daghan na. So walay laing ma-refer na ining bersikulo ha, kundi gining Katolikong simbahan. Nga naman, wala man tayong mga branches. Matod pa sa Compton Encyclopedia, a young student encyclopedia, for the first 1,000 years, all Christians were member of one religion, Christianity. There were no separate sect or branches as there are today. The word Catholic. And for the first 1,000 years, all Christians were member of the Catholic Church. Perting klaruhan na. O nga, kining 19, nga ihatag ko kanimo ang yawi, sama sa gingon sa itong speaker, nga kung naa sa imo ang yawi, pwede kang musulod, pwede kang di musulod. Sumunod otoridad, naa sa Isaias 22:21 at 23. Nga kanang yawi, mao kanang otoridad, nga gisangon sa abaga ni Eliakim. Muna ang otoridad sa simbahan. Muna nga, pag-ingon sa itong simbahan, kining purgatorio, doktrina ni nato. Dawato na to na. Pag-ingon sa itong simbahan, kining Domingo, adlong ipapahulay, dawato na to na. Kaya matod pa ni Kristo, kung unsa ang inyong itugot sa yuta, itugot usab sa langit. Nga, sa Juan, ingon dahil si Kristo, kita ihupan niya iyang mga apostolis. Matod ni Kristo sa mga apostolis niya, kung unsa ang inyong gapuson sa yuta, gapuson sa langit. Ang inyong pagatugutan sa yuta, pagatugutan sa langit. Manay otoridad sa atong Ginoong Kristo. Naghihatag sa mga apostolis. Okay? Okay na to, kuya? Okay na? O basigwa pa yun? Napay isa nga, ano may follow-up question or separate? Sige. Wala ulit ko nag-attend rin. Ngayong gabi, kanina mo. Bro, start ako to si Lucas Christus. Isa ko pangutana. Kanang contradiction, ako murag sa kung ba contradiction lang. Kanina magod sa Ecclesiastes 1:4 nga giingon dito nga ang kaliwatan ang mahanaw pero ang kalibutan magpadayon.
Ngayon sa Isaias 40 o versikulo 8 sa Lucas 21:33 nga ang kalibutan ko og ang yuta mahalaw ko no. Isa na itong reconciliation na po. Isaias 40 versikulo 8. Dang nga po sa Lucas 21:33. Say Lucas 20. Kaya katong murag nag-contradiction ba kay katong sa Lucas 21:33. Katong sa Ecclesiastes bro, mahanaw ang kalibutan magpadayon, pero ang kaliwatan ang mahanaw. Pero sa Lucas 21:33, ang kalibutan mahanaw. Muro ito, isa may ito kanina. Okay, naglibog si brother. Ano nga si Brad Paul lagi nahinay paghungit. Ako nga magkatupak. Okay. Ang Isaias 40 versikulo 8 ingon dinhi, malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak. Apan mulungtad sa hantod ang pulong sa atong Dios. So gimong tanawon ni siya mga kaigsonan, ang Isaias gitawag na siya cyclical prophecy. Pwedeng mahitabo sa umalabot, pwedeng mahitabo sa ilang panahon. Mabitaw na nga kaming mga SDA kaniadto, mubarog yun mi diha sa Isaiah 66 versikulo 22-23 nga sa bag-ong langit o bag-ong yuta ang pagsimba didto adlaw Sabado. Pero i-contextual nimo og basa kung asa na dapita. So sa Lucas 21:33 niingon pud sa dinhi. Atong tanawon. 33. Ang langit ug ang yuta mahanaw apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. Ecclesiastes 1:4. Ato panan-awon ni ang gikalibkan sa tiso. Ato tanawon. Ecclesiastes 1 kapitulo 4. Tara. Mag-contradict magyud ni. 1:4 ang usa ka kaliwatan mutungha ug unya mahanaw ug mutungha na usab ang laing kaliwatan apan nagpabilin nga mao gihapon ang kalibutan. So kining Ecclesiastes naghisgot ni siya sa mga Israelita na ang unang kaliwatan sa mga Israelita nangahanaw to. Mabitaw nga ang Zacarias 9 versikulo 13 ngadto sa 12 ngadto sa 13 dunay tulo diha ka kaliwatan. Ang unang kaliwatan mawala, ang ikaduhang kaliwatan mawala ug ang ikatulo pagal limpuhan siya sa Dios ug mupadayon hangtod karon. So ang Abrahamic religion wala na. Ang Mosaic religion wala na. Unsa may napabilin no? Nagilimpuhan sa Ginoo. Ang kita, ang Christian religion, mao na'y nagpadayon karon. So dili sa contradict, brother, sa Lucas nga imong giingon. Lucas kapitulo 21:33. Kay kining Lucas nagisgot pud ni sa 33. Ingon siya, 21:33 ato sa basahon kanalimtan. Nagisgot pud ni siya sa 33. 21 no, Lucas? 22 naman eh. 33. Ngayon sa din eh. Ang langit ug ang yuta mahanaw apan dili gayud mapakyas ang akong gisulti. So, nagisgot ni siya sa katapusan ng mga adlaw. Nga mahanaw man gyud ni kay sumala pa sa 2 Pedro ug imong i-connect diri sa 2 Pedro, mga sunog man gyud ni. 1 Pedro 3:9. Ingon sa din eh. 2 Pedro 3:9. Sorry kay di kay nato ni siya kuan. Dara. 9. Jis 2 Pedro ingon siya, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw. Katong sa Lucas, ikot niya Lucas.
Nga ang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kakusog sa dinaguok ug ang butang musilaog ug maugdaw ang yuta. Atong sa Lucas nga gikot. Yuta ug mahanaw uban sa tanan nga anaan ini. So nagisgot ni siya sa katapusan mga adlaw. So dili siya contradict dito sa Ecclesiastes ug sa Isaias. Sumuna nga ang Biblia wala na siya contradiction. Manang magbantay mo sa King James Version ng Biblia kay naa nay daghang error. Nanay gitawag og kanang nakalimot ko sa termino. Basta error siya. Clerical error. No, bantayan na to. Mana nga kinahanglan nato mga Katoliko dinita sa mga Biblia nga iyagid sa simbahan. Okay, so any more question? Kanang murag ano ba? Challenging a question, bino? Any more? Yes, madam. Mo gani. Basig na po sila yung challenging a question. Nagdala-dala na sa libro. Tininood lagi niya ha. Good evening. Mangutana lang ko regarding sa kanang during good sa pagpangalawat. Kay ang pari di ba gi-bless man niya ang wine o ang tinapay. Pero nga nganong paghatag sa tao is ang tinapay na lang. Wala nagisaw-saw sa wine. Mo magud akong pangutana sa unas mga Katoliko, nagipangutana po ni Moskwa. Nagingon ang Ginoo nga ang moinom ug mukaon sa akong unod, makabaton og kinabuhi walay katapusan. Tanawa ang mga Katoliko. Sa ako ana sa una ha, tanawa mga Katoliko daghag namatay. Kay ang gikaon ang unod lang, ang bino wala nila imna. Nga naman po ning pari nga ngalawat di man tapaimno na ng chalice. Di ba sister no? Reasonable lang yang kuan, pangutana. Dunay tulo ka tubag. Hygienic reason, economical reason o biblical reason. Unahan na to ang hygienic. Kitang tanan palangga ta sa atong simbahan. Nakiramdam mas pandemic kapag suotong tagmas. Palangga kita sa atong simbahan. Dili gusto atong simbahan nga magkasakit ta. Ang hygienic reason nganong ang pari lay mo inom unya kita katulang unod. Halimbawa, og paimnon tatanan 5,000 ka tawo manimba sa St. Michael Pista usara ka chalice. Inig-inom nako hipa, inig-inom niya na asay ibi ana kurot ang 5,000 ka tawo. Tungod lang sa isa ka chalice. Ikaduha, economic reason pila ang mumpuron? Pila? 400 ka pen. 400 ka pen nga 5,000 nga ang ubang mga Katoliko labi nagtambay pag tan-aw nila na itagay-tagay simbahan simba. Balik-balik. Nga muhalad nag 5. Purdoy ang St. Michael Parish sa kadaghan sa manginumay. Manay economic reason, dito sa biblical reason. Juan Kapitulo 5, versikulo 52. Juan Kapitulo 6, no? Ingon sa din Juan, memorize ni sa mga Eucharistic minister. Memorize ni nila. Kuya Ruel. Juan Kapitulo 6, versikulo city na akong gitanaw. 51. Ingon ang sulat ni Apostol Juan, ingon si Kristo ingon ani ha? Ako mao ang buhi nga pan nga gikan sa langit. Matod pa ni Kristo. Nga naghatag sa kinabuhi ang mukaon ining pan dili gayud mamatay ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Pag ingon nato sister og buhi naidugo wala. Naa. So kanang atong ginaambit nga ustya nga kanang unod ni Kristo na ana ang dugo ni ana sa atong Ginoo. Na nakita ninyo ang pari nga mukonsagrar sila. Inigbuka nila sa ustya ang katong gamay ibutang nila sa chalice. Naitawag si Father Ben nato, nakalimot lang ko sa iyang termino. Laglong nga termino, Father Ben nga chaplain sa Kabadbaran. Kalimot lang ko sa termino. So inigbutang dito, mahimo na nga ang katong atong gidawat na ana ang unod ni Kristo dito. Buhi man tong tinapaya. Buhi man tong lawas niya. So nasabta na to, sister? Okay na? So di na ito mangutana sa pari. Padir, paim na po niya. Okay. Salamat, Brad June.
napay lang punta na ay si Kuya Mark. Kuya Mark usa. Tuloy ka ba na mo si Kuya Mark, Brad Paul? May gabi Brad Paul, may gabi sa tanan. Akong pangutana Brad, medyo technical siya o ginaot nga makahatag og igo nga katinawan para sa tanan. So ang akong unang pangutana dunay kalabutan sa imong dating nga tinuhan sa mga saksi ni Jehovah. Ang Ginoo sumala nila wala gilansang sa krus, apan gilansang sa usa ka staka. Nailed not to the cross but the stake. Luyos sa mga nagkadaiya nga mga pruweba at ebidensya. Historically speaking, sumala sa panulat ni Flavius Josephus, the Jewish historian, o ni Tacitus, Roman historian, nga gaingon nga si Kristo gilansang sa krus. Ang mga unang Kristiyano gilansang sa krus. So mo itong pangutana, pwede nyo matagan ng katinawan. Kung may tungod sa nganong gatuo ang mga saksi nga si Kristo gilansang sa staka, dili sa krus. Muna na ni magsuri-suri, maghatag sila og mga picture, staka o dili krus ang ilahang ipambit. Ikaduha nga pangutana Brad Paul, dunay kalabutan sa pagkabanhaw. So, ang bagong tugon nagkanayon sumala sa 1 Corinto 15:17 nga kung si Kristo wala na banhaw, ang inyong pagtuo walay bili, walay kahulugan, o kamo nagpabilin sa inyong sala. If Christ did not rise from the dead, your faith is worthless, and therefore you are still in your sins. Pero alang sa mga saksi ni Jehovah, correct me if I'm wrong Brad Paul, sa mga gibasa, si Kristo wala na banhaw sa unod. Christ did not resurrect in the body, in the flesh. Ang iyong pagkabanhaw, dili physical nga pagkabanhaw, kundi pagkabanhaw diha sa spirito. Pagkabanhaw nga spiritual. Ang atong mga mainstream biblical scholar, nagkasinabot silang paghubad on interpretation, nga ang reparado nga pagkabanhaw ni San Pablo diha sa 1 Corinto, physical nga pagkabanhaw sa unod. So nga naman nga mga itong tinuuhan. Sa una, staka o ikaduha ang pagkabanhaw ng spiritual. Daghang salamat. So, salamat bro. Sa tingala di mo bro? Brad Ray Mark. Kanang doktrina sa mga saksi ni Jehovah nga gininay nila nga si Kristo gilansang sa cross. Actually, ang saksi ni Jehovah kaniadto, mutuo man na sila cross. Ngani ang mga saksi magpin man na sila cross. Ang among watchtower, na sila cross nga logo. So in short, ang history sa Jehovah's Witness, nalambigit yun ang ilang pagtuo ni anang cross kon duha ka nagbabag nga kahoy. Karon kung mo continue sila sa pagtuo nga si Kristo gilansang sa cross sama sa gituohan sa Katoliko ug subay sa dibuho nga ato makita, unsa may balyo sa ilang pagka-protestante. Ang gihimo magud sa uban nga magpalahi gud sila. So ang ilang gigamit nga rason tungod kay ang word nga cross sa Greek is stauros. Nga ilang ipakita ang ebidensya kanang word nga stauros usa na katulid nga poste. Pero ilang gikuha na sa magubalak nga Grego nga si Homer. So dili sa biblical. Unsa man ang stauros? Kanang stauros ang iyang root word is tau. Kanang tau sa Hebrew alphabet tema na siya. So pag iyong tag stauros, di na bot ipasabot nga tulid. Kung dili, tau means cross. Kaya na ba tayo biblical basis nga si Kristo gud gilansang sa duha ka nagbabag nga kahoy? Atong tan-aw ning Juan 20 versikulo 25 sa Bible sa saksi mao man gyapon Disyembre man ang pagkasulti ini. Og gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ibutang ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang nga diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. So, si Tomas nga maduha-duhaon, gitawag nga Didymos. Ang naingalan ni Tomas is Didymos. Kanang Didymos means twin or kaluha. But actually, si Tomas wa na kaluha. Awal na isibit sa pagtubag sa komposito para maglibong mong ano. Si Tomas gitawag mo ni kaluha. Naabay kaluha si Tomas? Ang tubag wa. Pero nga nung
gianggaan man siya og didimos kung twin o kaluha. No man si kaluha. Ang tubag mao ni, si Tomas maduha-duhaon. Si bisan kinsang tao nga maduha-duhaon, mao na ang kaluha ni Tomas. Kung ikaw Katoliko ka, magduha-duha ka sa Eucharist, ka the body of Christ, kaluha ka ni Tomas na apostol. Mao nang meaning anang didimos. Karon si Tomas nga apostol, niingon siya nga, gawas kon akong matuslok ang mga kamot sa Ginoo nga gilagbasan sa mga lansang. Sa Greek ne is helon. Helon means mga lansang. Helos means lansang. Pero ligamit din is plural man. Maumba ini ang saksi ni Jehovah nga dibuho sa krus ato magdili. Kaya ang saksi nga picture mo ne, si Kristo gilansang sa stake kay gitapad man ning duha ka kamot, isa lang kalansang ang imo makita. So meaning di siya muhaon sa Bible kay ang gigamit mga lansang man. Ang Katoliko man ang muhaon kay duha man ka kamot gidupa, isa ka lansang din isa po ka lansang din mga lansang. So meaning dili gyud maalain ang bakak bisan kanos ka pa man. Mo nang nganong ila man gi-insister, mo nang sa Bible di na ka makabasa na si Kristo gilansang sa cross. Diha sa unang Korinto 1:23-24 ang translation na saksi ni Jehovah nga si Kristo gilansang. Wala na hisgote sa unsang sa balabag ba kahoy o sa istaka. Ilang gitanggal ang word ang gilansangan ni Kristo. So meaning ilang gihimo nga lubog ang kamatuoran tungod sa ilang paningkamot nga mapalahi gyud sa Katoliko. Dahil ngano ang mga saksi ni Jehovah di man motuo nga si Kristo na banhaw diha sa physical body. Unang Korinto 15:50. Kay matod nila ang unod og dugo dili makasaka sa langit. Kung si Kristo na banhaw physical body, di man na makasaka sa langit. So di si Kristo makasaka sa langit. So ang ilang pagtuo sa paggabano is spiritual. So manong tubag sa pangutana. Dahil ako itong hisgutan tuloy na gamay lang lakbit itong inyo ni sister nga nung dugo man. Sister, kung ato yun ng tumanon, maproblema ang kalibutan. There are more than 1.3 billion Catholics. And there are more than 350,000 masses per day. 350,000 kami sa kada adlaw. Kung manginom tang tanan, bisan pa tibuok kalibutan lokpon og plantation sa grapes. Di gyud na matuman nato nganuman. Ang diman manggod pag kung diman na kayo ng mumpo, mamahal man na siya. Dayon pag mamahal ang Katoliko, tihik man mo muhalad. Kung gusto mo nga manginom ng tanan, patas iyang halad. Kung panalitang sa St. Michael, tanang tamanginom, pila ka panel nga bumpo ang i-deliver kada simana. Sakto tong giingon ni Brad, istarot nga mabankrupt ang simbahan. Ano mabankrupt? Tag-20 dunot ramat ang halad. Kasi ang mumpo 400. Ganahan na po na mapalahubog masimba kay makainom ng pumpo. Di na ba na sa'y maghalad ng uban? Muna ang mabankrupt ang simbahan ng wisdom na sa Ginoo sa sister. Dili gyud makasupisente ang plantation sa grapes nga makahatag og demand nga ng atong pag-inom. Mo nang ang simbahan ay wisdom, buhi man nga lawas atong gikalawat, di na ta mangitag dugo. Nga ana diha nakapakis ang dugo ni Kristo diha sa buhing tinapay nga mao ing lawas sa atong gikalawat panahon sa Santos Eucharistia. So, pwede ka mo proceed sa imong next na follow-up question. Ang pagkabanhaw para sa alang sa tuwa, lawas o galag. Gani, pwede ba ka matawag nga Kristiyano kung ang imuhang pagkabanhaw nga imong nasabtan, sumala sa pagkabanhaw ni Kristo, spirituhanon lamang o dili lawas nun. So may significance niya ni isip pananglit sa Kristiyano. Kay kung si Kristo na tao sa unod, namatay sa unod, logically speaking, nabanhaw sab siya sa unod. So kitang mga tao, mabanhaw usab kita sa unod o dili lamang sa espiritu. So unsa may significance ni Brad sa ato ang kinabuhi? Dili lang nga Katoliko, kundi generally speaking as Kristiyano.
So mapiktahan ba ang mga Kristiyanos kung di mo tuo masaksi nga si Kristo gibanhaw diha sa unod? Although ang simbahan ng iyang pag-define sa Kristyanismo, basta mo tuo ka kang Kristo, musunod ka niya, i-consider ka as Christian, kadi man ka Muslim, ang bugad Udeo. So ang general nga term ang magamit ana, bisan ng mga saksi na sila motuo kasi Kristo banhaw sa unod, as long nga sila nga mga tao may believe kang Kristo, naningkamot sila nga sundon ang kinabuhing Kristohanon, di po tabag hinakog sa pangalan Kristiyano. Di na to sila exclusive sa ang maon ng Kristiyano, maon na sila. So I hope nga ang simbahan manggod is all embracing. Magandang kaluwasan, gidefine yun nga outside in the church there is no salvation pero gi-qualify na kinsa ang mo-qualify ana. So mao ra pod ang pag-Christian. So, kaya di man sila Muslim, ato lang ko sila hangpon na kauban nato sa panaw isip Kristiyanos. Kaya dito man sila kag Kristo. So, dili malimit ang definition sa Christian. Kasi sa masa, di minuto kasi kasilansang sa cross. Pero dito mo ang Kristo. Maginoo. Kung mutuo sila na, at least na ay pagtuo nga itong gisawaan. Ang ilang pagtuo. Pero na siguro diferensya gamay. So, gamay raman na siya nga conflict. So, di nato sila nga, di mga Kristiyanos. So murag judgmental na punta sa part nila o ang simbahan kay i-communical man ang approach, so ang simbahan ato lang po i-extend nga kay natuo mo kang Kristo na ini nga part pwede mo ma-recognize sa Christian o di mo believe ane o dili na mo i-kulong sa kategorya nga di na mo Kristiyanos. Pero ang ato manggon nga mutuo gid sila kang Kristo o mutuo sila sa fullness nga kamatuoran nagibitbit sa atong simbahan o usa na ka journey sa ilang kinabuhi nga maabot ang time na ilang madawat ang katibuk ang kamatuoran sumala sa kahayag nga gitudlo sa simbahan nga mao ang haligig sukaran sa kamatuoran. So while now nag-journey sila padulong sa kamatuoran kaya ang simbahan daw man ni dahong balay na diri ang source sa light. Pero dito makalikay nga ang kahayag manglusot diya sa mga buho. Ang ilang nakitaan karon tipik pa man sa kahayag nagikan sa kahayag nga tinubdan. Pero ang maong kahayag ay nakita, gikan na sa tinubdan na kahayag. So kinahanglan nga, mupadayon sila sa pagpangita sa tinubdan sa kahayag nga ilang nakita. Meaning, kada ilang pagtuo kang Kristo, leading na manggod na. Even ang mga Muslim, ang pagtuo kang Kristo nga propita, mapasalamat ha. Mas arang-arang pa sila kaysa mga Hudiyo. Nituo pa sila kang Kristo sa tipik sa kamatuoran nga lamdag sa atong simbahan. Muna ang evangelization, i-continue. Para makita nila ang katibuk ang kahayag o makaabot sila sa tayuktok sa kahayag na gitudlo ni Kristo sa iyang simbahan. Kaya si Kristo man ang kahayag sa kalibutan. Munang journey ning pagtuon nato. Hindi kita mohonong samtang buhi ta, mo continue ta nga pangitaon si Kristo na moong kamatuoran diha sa iyang simbahan. So di lang tata judgmental nila nga to i-limit nga mon definition sa Christian as long nga nagtuo sila para nako sa ako na po ning opinion na. Kung di mo tuoin, inyo po na, sa ako, as long as kining tawhan na mituo kang Kristo, di na ako ihinakog ang word nga Christian para nila. Di siguro sila fullness nga Kristiyanos, pero at the same time, ang tipik sa kamatuoran, ilang gipuyan, diha sa diwa sa pagkahibog o sa Kristohanon nga nagtuo o ganing kamot nga musunod kang Kristo. So, diha ang, I hope na mo nang atong himon sa ganito. Mo nang spirit po sa ecumenism sa atong simbahan. Hangpo nato sila. Isip. Bisan kanang di gani Katoliko, no? Basta nagpuyo sila sa kinabuhi nga naalayin sa simbahan. Gitawag ba sila Catholic? Katolikonhon na kinabuhi. Katoliko gihapon sila pero dili sa kahulugan sa tayuktok sa pinapungkay nga meaning sa simbahan. Kay separated man sila sa simbahan. Pero pwede silang part sa extension na as long as nagpuyo sila sa kinabuhi nga sama sa atong gipuy-an, maapil sila sa kinabuhi ng Katoliko nun. Katoliko gihapon ng ilang the way nga sila mabuhi. Pero di lang sila binunyagan, pero at least doon sila sa kahayag sa tinubdan nga mao si Kristo. Ate, dalite. Pwede pa pala mo ha? Mayong gabi sa tanan. As Catholic, kabalo man gyud ta nga ang pari lang ang may authority na mag-consecrate sa
bread o sa sa wine. So the moment na i-consecrate siya, so that is sagrado na. So unsa ba ang proper nga pag-receive sa holy bread or blessed sacrament, through ba sa mouth or sa sa kamot, o naabay biblical basis, Brad, kung mag-receive ka sa using sa mga kamot? Mateo 26:27, so kini ang akong lawas, dawata kini o kana. So yung nagdawat, pwede na sa kamot, pwede po na sa baba. Mo nang simba ang CBCP nagpagawas o guidelines nga as long nga mauni ang gihukom sa usa ka communicant, either dito sa baba para wala na mga particles, o either iyang dawaton sa kamot, gitugyan na sa simbahan sa hukom sa usa ka komunikant. So wala may nga sayop ng pagditso sa dila, sayop ng pagdawat. So as long nga imong gidawat si Kristo uban ang putli nga kasing-kasing, ang dawi sa pagdawat, ang simbahan gitugyan na sa matag Katoliko. So dawata si Kristo sa balaan o matinahuron, o kung genoplex yun ka, muluhod ka, okay? Mao man na si Kristo. Pero di po ka muluhod, di man po gipuga sa simbahan Katoliko. Pero kung mao nang imong dawi sa pag-receive, ang simbahan girespeto ang imong desisyon. Samaan nang mayong tanong, unsa mag-amahan na mo, magdupa ang kamot o mag-ana. So, ang simbahan maingon nga kung mao na imong gusto magdupa ka, magdupa ka. O gusto nang i-tak-off imong kamot, mag-tak-off ka. Pero kung moadto ka sa diocese nga gimandato sa obispo nga ang amahan namo mag-ana lang imong posture as obedience sa bishop, kay naa man sila autonomy, sila man ang ingon pa prinsipe sa diocese, sila man diha ang hari. So as respeto sa obispo, mutuman ka. Mo na bitaw, once ka mo simba ka dito sa mga lain nga diocese, dapat maniid ka. Nag-unsa man sila panahon sa amahan namo. Kung panalitan silang tanan ng giana, ikaw ra po'y mag-ana, ikaw ra lahi. Kung unsa ilang postura, mag-ana pod ka. Pero pag nakita nimo na nag-ana sa to pat, okay ra bisa unsa imong ibo pod sa gusto pod nimo. Mo to bo sa ka nag-iana pod tanan, lahi pod nga nag-ingon pod ka na, ikaw ra po'y malahi. Sa ito pa mo pahiuyon ka kung unsa ang guidelines nga gihatag diha sa mga obispo o sa paghimo nimo na mituman ka sa authority sa obispo nga iyang gihatag diha sa iyang mismong diocese. So ang tubag sa pangutana, it's up to you, sister. Og dawaton nimo ang kamot, og ditso ka sa dila, ang simbahan dunay authority. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will lost in heaven. Mo na siya, sister. Sunod pa utana. Okay, for the next question, pero time check, it's 9:05. Gisulat gid niya Brad Paul, no? Ingon siya, sa ikatulo ka adlaw namatay og ninaog didto sa mga ninaog man ni. Ninaog, basta na ako as written, no? Ninaog didto sa mga namatay. Pangutana, ang iyang pagwali didto sa mga minatay, nagwali ba siya sa iyang pagkatao o pagka-Diyos? Hinumduman nato nga kining word nga kamatayon daghan ni definisyon. Palalitan ka ng kamatayon sa mananap. Unsa man na kamatayon, gitawag na sisisyon. Meaning, pag ang hayop mamatay, patay gyud siya. Wa man siya soul. Wa man siya kalag. Ang ikaduhang kamatayon sa tao dili sisisyon. Muna to hinumduman na nga lahi ang kamatayon na ilain na sa ugmining. Kamatayon sa mananap, sisisyon. Kamatayon sa tao dili sisisyon. Separation. Nganong separation man? Naamantay soul. Naamantay kalag nga dili mamatay. Sa ato ba sa panagbulag sa lawas o kalag na ay dili mamatay. Petan, unsa man di ang namatay, Brad Paul? Tubagon nato na ang Biblia ito patubagon.
Di ta magbuot-buot ini kay heretical man ta ini. Magbuot-buot ta itong teaching. Kung sa may giingon ni San Pablo, 6:12, busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon. Sa to? Lawas nga may kamatayon. Maunang maingon si Kristo sa Mateo 10:28, ayaw kahadloke ang magapatay sa lawas. Apan dili makapatay sa imong kalag. Sa ato pa, sa dihang mamatay ta, kining atong lawas, mao ni ang bulagan. Di ba ang padang bulag, ang buti ba sa padang bulag, na ay mibuwag o naapoy gibuwagan. Ang sa panahon sa separasyon, ang kalag mubuwag sa lawas. So ang lawas mo ay gibuwagan. Unsa may tabo sa lawas? Mamatay. Apan ang mibuwag namatay ba? Dili man na siya mamatay. Kaya mibuwag. Ang pangutana, kinsa man to miadto sa lain pala ba ni? Christ descended into hell. Pero ang hell dili na sa hell nga silutanan sa makasasala. Laing term sa kalibutan nga tuwa dito ang mapatay. Kung sa may nahitabo, unang Pedro 3:18 hangtod 19, gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu, diha sa iyang espiritu hanong kahintang miadto siya sa kalibutan sa maminatay. Nagwali siya dito sa mga tao nga misupil sa panahon ni Noe. Sa to pa, sa dihang namatay si Kristo isip tao, kaya iyang lawas niya Thomas de Polker, ang iyang dili mamatay na kalag, niadto dito sa hell, nagwali. Meaning, nagwali na intellect. Iso man yung magwali wa ka intellect. Ang definition sa person sa Katoliko, has intellect and will. Sa to pagkatong miadto dito sa limbo kay nagwali, si Kristo to as person, as God. Nakuha na itong point? Pwede ito mawani sa atong teolohiya ba? Kung sa to ang person, has intellect and will. So pag adto niya dito sa kalibutan sa patay, naaman sa intellect. So ang persona ni Kristo, nagpadayon sa pag-exist. Kaya di man sisisyon ang kamatayo ni Kristo, separation naman sa body and soul. So unsay miadto dito? Dili tong iyang lawas. Kang iyang lawas to amang si Paul gilubong. Ang miadto dito siya mismo ang balaang persona nga Dios nga nay intellect nagwali giwalihan niya ang mga patay. Pero kadtong lawas dito sa lubnganan, iya to. I-attribute to niya. Kaya siya may tag-iya. Sa panalitan ba, asa man si Santo Padre Pio? Asa man siya? To ang iyang lawas madugta sa Vatican. Pero may ka na, Santo Padre Pio, madugta. Pero asa man siya? To siya kauban sa Ginoo. Ano mo yung Saint Padre Pio, pray for us. Di man ang body atong giampuan. Kay patay man na, gibuwagan man na sa di mamatay nga kalag. So ang atong gipangayo ang pag-ampo kadto si Santo Padre Pio nga tuwa sa kauban sa Ginoo. Buhi siya, makadungog sa atong pag-ampo, maka-intercede sa atong panginahanglan. Pero kadtong iyang body, i-attribute to nga siya. Nasa Santo Padre Pio, no? Pero actually, dili na mao siya. Wa naman siya diha. Lawas sa manana na iya. Siya tuwa na siya dito kauban sa Ginoo. Mo nang lawom kaayo ang misteryo sa kinabuhi. Dili ni matugkad o kung ato ning tugkaron sama ni salastiko. Na kung atong pugson kinig-inat mabugto. Mo nang kung kita maningkamot sa pagtugkad sa di matugkad mga buang tangtanan. Okay, ay, koy, napakoy. Imo itong written question gini ha? Okay. May gabi sa tanan, may gabi Sir Paul. So kanya akong pangutana for the benefit ni sa ato ang tanan no kay basig moabot ang panahon nga naay mo house to house sa ato ba nga laing sekta. So kita mga Katoliko nagtuo nga si Ginoong Hesus gid ang ato ang founder sumala diya sa
Mateo 16:18. So ang pangutana sa second coming ni Jesus Christ, unsa may mahitabo atong mga tawo nga wala na sakop sa iyahang pundok. So bisig moabot ang panahon nga makigdebate ta sa laing sikta ba nga moingon ta kami ang tinukod ni Kristo, kami ra ang maluwas, mo claim ta ba? Kamo di mo maluwas kay wala mo sa mong pundok. So mo ta mga tana, unsa may mahitabo atong mga tawo nga wala na sakop sa iyang pundok. Ingon si Kristo sa Mateo Juan 16, doon ako'y ubang makarnero. Nga wala pa dinhi sa akong turil. Kinahanglan, kuhaon ko sila sa gawas. Mamati sila sa akong tingog. Sa ingon, adunay o salamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Ang naghingapin nga tinguha ni Kristo, nga ang tanan nga mga karnero, masurdo sa turil. Mogyud na ang tinguha ni Kristo. O kung muadto ta sa kaluwasan, sumala ni San Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 o 4, nag-ingon, maayo kini o makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot niya nga ang tanang tao mga luwas gayud unta. Sa ato pa, kung ang manluluwas, maurag yun ang pabuton, ang tanang yun nga mga tao maluwas. No matter unsang imong rasa, no matter unsa imong kahimtang sa alta sosyedad, no matter unsa ang imong politikanhon nga bulog, gusto sa Ginoo nga ang tanan maluwas. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 2 Pedro 3, 9 nag-ingon, apan siya nagpailog kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundi ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Kung ang Diyos rin magbuot, why bisan usa? Di siya gusto ana, nga doon malaglag bisan usa. So ang pangutana mo nganong kitang magkatoliko mo kliman ta, nakita gyud ang luwason ni Kristo kitang tinukod. Ang salvation na ay subject. Efeso Kapitulo 5, 23-25 nag-ingon, si Kristo ang bana. Ang simbahan ang iyang asawa. Ug siya ang manluluwas sa iyang simbahan. Kung gusto tag assurance of salvation, kinahanglan mahimo tang subject sa salvation. 9:22 sa Hebro, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walay forgiveness, walay salvation. Asa man gihalad sa Ginoo ang iyang dugo? Buhat 20:28, so may giyon ni San Pablo, bantay ninyo ang tibuok panon, din kamo gitudlo sa Espiritu Santo nga mga obispo, aron inyong atimanon ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit sa iyang kaugalingon nga dugo. Sa ato pa ang dugo ni Kristo nga makatubos o makaluwas, diha niya unang gihalad sa iyang simbahan. Pero sanglit ang Ginoo nagtinguha nga ang tanang tao maluwas. Unang Juan 2:2, ingon si San Juan, ang halad nga kamatayon ni Kristo, ihalad niya dili lamang sa atong mga sala, kundi sa mga sala usab sa tibuok na kalibutan. Sa ato pa, ang kaluwasan para gyud sa katawhan, pero most especially sa iyang simbahan nga iyang gitukod, nga mao iyang lawas, nga mao ang subject sa iyang kaluwasan. Mao na ang salvation, dili nato pwede nga exclusive. Kaya ang Ginoo nang buot nga ang tanang tao maluwas. Pero kung gusto ta og assurance, din ta sa subject sa salvation. Ang garantiya ba? Sama ba yun sila nga, pwede ra good na dili ta katoliko. Total ang atong tumong mao man gihapon ang kaluwasan ang Ginoo. Sakto man na siya. Pero unsa man ang imong kasiguruhan? Sama ba anang ang Ginoo nagtukod og sakyanan, dakong barko ba? Kining barko gigama sa Ginoo, kitang pasahero. Ingon ang Ginoo, sakay mo ani nga barko ha, ako nagama ini.
Tapos kini nga barko, naglawig ni sa dungguanan, sa baybayon, sa kinabuhing dayon. Kung musakay mo ini, hantod sa pagdunggo ini nga barko, makaabot mo nito nga luwas dito sa baybayon, sa kinabuhi nga dayon. Karon, ngayon ka nga Lord, kini, naglagot man ko Lord, ining crew sa barko. Hindi mo amba ko, maghimo ko kuan dito, maghimo ko baroto na ako. Total, maura man gihapon, dito man gihapon kuan nga baybayon o dunggo. Pero ang pangutanan mao ni giunsa nimo pagkasiguro. Mao nang si Kristo mihataw assurance. Dito sa Sea of Galilee, nakaabot mo kuan ang Sea of Galilee. Sa history, sa pag-uban sa Ginoo sa iyang mga apostoles, nagsakay sila barko. Giabot sila og dahong unos. Si Kristo matulog. Ang mga apostol nga may nagmaneho, nabalaka nga Lord, mata na Lord, hapit na Lord, malunod. Ingon ang Ginoo, pagkagamay ra din inyong pagtuo. Wala ba ka mo mahibalo nga ako nag-uban ka ninyo? O mingon si Kristo, unos, hunong, o milinaw ang dagat. Ang simbahan na gitukod ni Kristo, wala na nagpasabot nga way mga iskandalo, way mga struggle, naa. Kay ang Ginoo gani nag-uban sa apostol, giunos gani sila. Pero unsa may pasalig ni Kristo? Uban ako kaninyo. Mo na ang promise ni Kristo sa iyang pagsaka sa langit, ego sum pobiscum. Sum omnibus dibus osque ad secula seculorum. Ubanan ko kamo sa kanunay hangtod na matapos ang kalibutan. Kung gusto tag assurance sa kaluwasan, dihata sa simbahan nagiubanan sa manluluwas. Ngano maghimo man tag baroto ng atong rumbo katong baybayon nga dungguan sa dakong barko. Nga ang gigarantiyahan ni Kristo kana mang barko nga iyang giubanan sa iyang paglawig. So gusto kag assurance dapat niya ata sa Katoliko. But it does not follow na ang dili Katoliko di maluwas. Kaya giklaro man na sa Catechism of the Catholic Church, number 830 following, nga maluwas po sila tungod sa tinguha sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Pero gi-qualify kinsa nang outside in the church nga makatagamtam sa kaluwasan. Ang una diha, kadtong mga tao nga wala mahibalo nga si Kristo nagtukod og simbahan. Nga naa diha ang assurance of salvation. Kung wa sila mahibalo, nagpuyo sila sa kinabuhing buotan, maluwas sila. Kay hustisya man o matarol man ang Ginoo. Kinsa man ang outside in the church, ang unang-una, kadtong magkatoliko nga nanggawas. Kung nanggawas sila, nga nahibalo sila, na kining simbahan na gitukod ni Kristo, na adin niya ang assurance of salvation, kay nasilo lang sa kaabag, kay nalain lang sa katikista nga Marites, mauro na imong gikabiyaan si mga Katoliko, ni gawas ka. Kung dili ka mag-usab sa imong, dili ka maghinusol, maabtan nga kamatayon, ang imong kaluwasan gitawag nga salvation per accidents. Kung sa tuon na, salvation per se, kasiguruhan sa kaluwasan. Unsa nga nabilong ka sa tinuod nga simbahan, gipuy-an nimo ang kinabuhi o pagtulunan ni Kristo, ang assurance of salvation naa sa imo. Pero kung Katoliko ka, mao nang tinuod nga simbahan, di hugaw-hugawan nimo ang mahalan sa Ginoo. Mas buutan pa nimo tong imong born again nga silingan nga sa true church. Daw samara mo niadtong tuwa sa gawa sa Turil. Man nagsama ra mo. Pero nakadindot sa Katoliko mayon eh. Kining atong pagkatoliko naa na din ni ang 50% o ato bang ni porsyento ba? Kining atong pagkanabilong nga simbahan daw sama nga nanatay 50%. Tapos Katoliko man ka pala hubog, no? So, pero niya ka sa true church, so naa kay 50%. 50%. Kana po mga dili Katoliko, pero buutan, kanang ilang pagkabuutan, naapod na 50%. Pero wa man sila nabilong sa true church,
Buutan sila no, di ko sila mo tabako, di ko sila mo inom, di ko grabe sila nagbunutan pag-ayo. Pero wa sila sa tinuod nga lawas si Kristo nga subject for salvation, parihara sila sa katolikong palahubog. Kaya tag 50% naman na sila, ang imong pagka binunyagan sa tiro ka simbahan, 50%. Pero katoliko kang palahubog. Kining born again, naka-acquired og 50% sa iyang pagkabuotan. So ang born again nga buotan, equivalent sa katolikong palahubog. So sa mahimoon, kung katoliko ta, mangayo ta, grasya sa Ginoong Lord, kini akong, kini mo katoliko, ni anata sa tinuod. Ang atong problema, kay wa ta magtinood. Wa na gid problema sa pagkatinuod, kay tinuod na gining ato. Ang atong problema maune, ni ata sa tinuod, wa man pud ta magtinood. Ang wala sa tinuod, unsa may gihimo? Naningkamot nga magtinuod. Mao nga ang buotan nga born again, balikon ko, equivalent na sa katolikong palahubog. Mao na nga irison na ng pagkapalahubog, katong kabuutan sa born again, mo to ang atong puy-an sa atong kinabuhi isip katoliko. Ang born again po nga buutan, iya po ma-acquired ng sakop siya sa buhing simbahan na subject sa kaluwasan ni Kristo. So in short, ang simbahan, wala siya mangangkon sa iyang exclusivity na siya na ang maluwas. Ang kaluwasan, maangkon po, bisan dili katoliko. Kaya ang Ginoo, all-embracing man. Gusto man niya ang tanan nga ni maluwas. Pero sanglit doon na tayo free will, girespeto po niya, kung di ta gusto nga mabilong sa undok na subject sa salvation. Kung sumayon sa Ginoo, kung diyan ka masaya, suportahan ta ka. Kaya salamat, Brad Paul. Before we part ways na, before we wind up, kanang pa-picture sa tabi, mga safe lamp. Unahan itong safe lamp, ha? Huwag pabor-pabor. Okay. Asa man? Amo ta na ka pa. Dali. Tagsara ka diri ba? Absinut kay ka. May gabi. Sir, may gabi, sir. Ang pangutanan ako, sir, kuan, kung sa giduol nga pangalan sa Dios kay sa Exodo 3:15, Yahweh man. Pero sa among pag kanang magsimba mong kurbi usahay, napay pare nagtudlo nga Jehovah daw. Unya ang duol nga pangalan Yahweh, unya ang mismo pare nag-ingon nga panahon gyud sa iyang pagkuan. O humili, mo sampit sa Jehovah. Unsa Tinuod mo na siya. Nga nagtudlo gyud nga ang ngalang Jehova, mga pare magud sa Katoliko. Ang unang nagtudlo nga ang ngalan sa Dios Jehova, Dominican priest Raimundo Martinez. 1270 AD sa iyang Fugio Fide didto migawas ng Jehova. So kinsay nag-imbento ng Jehova pare sa Katoliko. O gipopularize na ni Father Petros Galatinos nga usasab ka pare nga Katoliko nga tong 1520. So pare nga Katoliko nagtudloan na nga mo ng Jehova ngalan sa Ginoo. Pero ang pangutanan nga nung di man na opisyal nga ngalan sa Diyos nga niya sa bersyon nga Katoliko. Nga nung sa Jerusalem Bible, sa uban nga mga version, Yahweh man ang gigamit. Kay ang pangalan sa Dios sa Hebro, upat lang ka litra. Gitawag na nga divine tetragrammaton. Tetra means 4, grammaton means letters. Meaning, ang ngalan sa Ginoo, upat lang yun na kalitra sa alpabetong Hebreo. Gitawag na nga Yud-He, Waw-He. So, puro consonant. YH, WH, walay vowel letters nga A, E, I, O, O. Wala na siya. Karon saan mo pagbasa ng walay vowel letters? So, naningkamot ang mga scholar na basahon na. O kanang pare sa Katoliko nga si Raimundo Martinez o si Petros Galatinos naningkamot na nga basahon. Pero kanang wa i-approve nga opisyal na sa translation sa simbahang Katoliko kay ang Jehova layo kaayo sa originalidad sa ngalan sa Ginoo.
Even ang mga saksi ni Job, mi-admit man ang saksi sa ilang brochure nga the divine name that will endure forever. Page 10. So mag-ingon diha. Ang Jehova dili mao ang insakto nga ngalan sa Dios. So mismo ang mga saksi, may angkon sila na kanang Jehova di na insakto nga ngalan sa Ginoo, kundi di insakto unsa man di ang insakto. Sa ilang preface sa New World Translation 1950 edition, mabasa na to dito nga the form Yahweh is correct than Jehovah. So nahibalo sila nga kung i-compare nimo ang Yahweh o Jehovah, masakto ang Yahweh. Kay duol siya sa divine tetragrammaton. Gipun naman na og letter A nga apple og letter A nga eagle. So duol siya sa originalidad. Pero ang pangutana, nganong ang mga saksi mi continue man sa Jehovah nga mi-admit man sila nga hindi na insakto. Ang tubag mao ni napasubo naman sa sayo. Usaha man nimo imo nang otron. Mao nang nag-continue sila sa ilang sayop nga gituruhan. Magsupak-supak sila sa pare nga Katoliko. Pero gibitbit ang giimbento sa pare nga ngalan sa Ginoo. Asa madang logic. Kung inyong gibitbit ang Jehovah, dapat mo respeto mo sa paring Katoliko. Kay wa mo Jehovah's Witnesses kung may saksi ay mga paring Katoliko. Dapat mo saludo mo sa mga pare nga nakabaton mo Jehovah's Witnesses kay na ay pare nga nag-imbento sa pangalan sa inyong Ginoo. Noon ang butang nga dapat i-recognize sa mga saksi ni Jehovah o ipasalamat nila na salamat sa simbahang Katoliko na naami Jehovah's Witnesses kay tungod kay ang pare nang iibintuhan mo ngalan sa mong Ginoo. Mao na mga saksi. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.